Tapos, puntahan ko lang yung coded boss. Hello guys! We're live. Shoutout sa 2 million viewers natin dyan. Yung iba mga nasa work pa, siguro. Pero mamaya-maya, mag-share lang muna tayo. Maya-maya dadami na yan. Okay. Share lang muna tayo. Kunin ko lang yung link. Share to feed. Let's go. Yan, nandito na si Mark. Shoutout sa'yo, Boss Mark. Tapos sa Discord, send ko lang yung link natin. Okay. Discord, send ko lang yung link. Yan. So guys, yan yung link natin for the Facebook Live. So share muna. 1 minute. Start na tayo. So, sino may mga question dyan? May mga question ba kayo? Papalit na ako ng... Mag-create na ako ng Laravel, since medyo matagal yun. Laravel project. Ano ba yan? Yung parang... Hindi, yung command CLI? lang para sa create. CLI okay, lang. Sige. Pwede mo naman yan eh. Parang i-brief lang kung ano yung ginawa mo. Tech talk. Ayan. So, yun lang naman. Sige. Ayan. So, bali, pwede na tayo mag-start, pre. Sige, mga konting introduction lang sa pogi nating guest ngayon. So, guys, yung tech talk natin for today, it's more about Laravel. Pero, ang focus natin is more on the backend side. So, kung paano yung core development when you want to create an API using Laravel. So, in today's tech talk, so we have a guest, Jeremy Lyson, a full stack or a senior software engineer as well. Nag-lead na rin, marami ng project na nahawakan sa iba't ibang company, and most of the time napapasama lagi sa mga MVP na startup company. So, both international and local yun, guys. So, Jeremy Lyson is very skilled na software engineer, and also nakatrabaho ko na rin siya sa mga previous work ko. And he's really a good guy and also funny guy. So, yun na lang natin, funny guy. No? Funny guy. But skilled when it comes to programming. So, we have 41 viewers na agad sa Facebook. So, shoutout sa inyo mga boss. And yon, konting Boss Jeremy, may ano ka ba? May pahaging ka ba bago ako mag-start ng development? Wala naman. So, ayun, nag-decide tayo na i-focus siya on back-end development. I mean, madami na kasing React, Vue, alam mo yun. So, baka kasi yung mga iba, lalo yung mga nag-uumpisa, is maisip na ganun lagi siya. Parang may back-end, front-end na magkasabay. Pero in industry, madalas is magkahiwalay yan eh. So, ako gusto kong i-capture yung sa back-end part. Ayun lang. Sounds good. Nice. That's a good one. Oh, ang bilis natin dumami. 66 na agad. Siguro sobrang popular mo talaga, Boss Jeremy, no? Ano yan, mga naghahabol ng utang yan. Magko-comment mamaya yan. Okay, sige guys. Ibibigay ko na yung stage natin kay Boss Jeremy para mapag-start na tayo ng Laravel development. Ako excited din ako dito kasi gusto ko rin makita ano na yung bago ngayon sa Laravel, and gusto ko rin matry. Alright. Yan, share na yung screen mo, Boss Jeremy. Alright. So, introduction lang. So, basically, Laravel is PHP framework siya. The most popular PHP framework. Although meron mga ibang frameworks like CodeIgniter, something like that. Pero currently, ang pinaka-leading na PHP framework talaga is Laravel. So, one of the thing na nagustuhan ko with Laravel is yung pagiging opinionated niya. So, we have other frameworks like for front end, meron tayong React, meron tayong Express for the back end. Pero the thing with those is minsan masyadong maraming options, all right? So, for some developers, gusto nila 'yon, like having that freedom. Pero for speed and development, ako nag-focus ako sa Laravel because
yun nga, dahil sa pagiging opinionated niya, yung speed is nandoon eh. Like, dahil nga opinionated siya, lahat ng mga Laravel devs is alam kung ano yung pinag-uusapan sa isang bagay. Alam kung nasan yung request, nasan yung validation, nasan yung listeners, nasan yung events, parang ganon. Ano ba, nagtatry ako ng front-end with the view. Minsan, magugulat na lang ako, nandito pala yung logic niya. Minsan, nandito pala yung mga templates and whatever. So, sa Laravel, hindi siya problema. Kasi if you follow kung paano ginagawa yung Laravel, most of the time makikita mo yung kung saan mo hinahanap talaga. So, eto, gumawa ako ng small diagram to show ano yung usual na flow for the request. Since this is API development, this is all about request. So, itong block na part na to, ito yung basic. So, we have the request, which is validation, and then we have the controller, which is doon nag-start yung business logic. Then, we also have the models, since Laravel is MVC, pero since this is API development, tatanggalin natin yung V, which is the view. So, this is just model and controller. Ayun. So, for the most part, yun lang. We validate the request. Nandun yung Boss mga Jeremy, rules. Kung pasum paano daw ng ba- konti. sorry. Ayan, pasum. Ayan. Yan. Ayan. So, for the most part, yung mga request is just, validation. Then, the logic itself na kapag once validated na, filtered, and na-process na, ipapasa mo na siya sa model, and then, magre-respond na siya. Itong resource is, hindi siya beginner, pero part siya ng controller logic most of the time. And then, we also have a bit advanced, masasabi mo na intermediate siguro. We have the middleware, which comes before or after the logic. And then, we also have the event, which can be used to broadcast the event. And as we have events, pwedeng may mga listeners. So, papahagingan ko yun later. Pero, hindi ako mag-focus sobra doon. Konting information lang. And then, we also have model observers. I think medyo bago lang to with Laravel. But I'm not sure exactly. So, ayan, let's start. So, kanina, habang nag-setup si Rod, gumawa na ako ng Laravel project. So, basically, saan ba yan? Pinakadulo. Ayan. So, ito lang yung command to create a Laravel project. Ayan. So, open ko na siya dito. Saan yan? Ay, bobo. Ayan. So, immediately makikita nyo, may mga folders tayo dito. So, ang pinaka-importante dito is, of course, the app. Nandito lahat napupunta lahat ng mga bagay-bagay. So, the models, nandito yan agad. And then, HTTP and controllers. Ayan. So, for the most part, for beginners, itong controllers and models folder, ang pinaka-focus nyo. And then, we also have configurations lang siya. So, for beginners, hindi naman siya kailangan i-worry. We also have the database for the migrations. And, ayan. For starters, yun ang mga importante. And then, since kakagawa lang nitong app na to, mag-ano muna tayo. Lagay muna tayo ng database. Ayan. So, may database ako dito, named TechTalk. So, lalagay ko siya dito. TechTalk. Password lang ata yung password ko dito. So, once na okay na yun, cache lang natin. Pwede namang hindi i-cache, pero usually ganun ang ginagawa ko na. So, start natin with the setting up the user. So, meron tayong user model. Ito. Makikita natin yan dito. So, basic lang, name, email, password for the fillable. So, fillable means ito yung mga fields na pwede during mass assignment. So, mass assignment, parang ganito siya. So, ito yung tinatawag na mass assignment. So, kung hindi siya nasa fillable,
hindi siya pwede for the mass assignment. So, typically, the ID created at something like that. So, hindi natin nilalagay yun sa fillable. Kabaligtaran naman nito is guarded. So, if mas madami yung gusto mong, mas makonti yung gusto mong i-guard kaysa sa i-fill, then mas okay na gamitin yan. Pero, the default is fillable. Ayun. So, makikita natin nandito yung migration natin for the user. So, we have the name, email, since hindi natin kailangan itong, for this, huwag natin ilagay itong mga to. So, gawin natin is may first name tayo and last name. Pre, pwede mo i-close yung terminal sa baba. Wait lang. Ayan. So, palitan natin to, first name. Ayan. So, once okay na yun, mag-ano lang tayo ng migrate and makikreate na yung lahat ng mga necessary na tables natin, which is dito. Ayan. So, makikita natin users, meron tayong first name, last name, email, and password. So, yung pinaka-core niyan is yung controllers natin. So, gagawa tayo ng controllers. Create artisan, make, controller, user controller. Ayan. So, basic na controller lang. Although may mga ibang options pa yan, pero that's for the later part. So, ito yung controller natin. Gagawa muna pala tayo ng pag-create muna ng user. So, I think, gawin ko na lang API para mas malinaw na makita. So, pag nilagyan natin ng options na API, ayan, may auto-generated na siya ng mga functions. So, ito yung mga basics. By default, maano naman to. So, for example, if lalagyan natin siya sa user na route, ganyan. So, lahat ng to is meron siyang corresponding na automatic na ang tawag dito, na route kapag dineclare natin siya as API resource. So, for example, ito is user. Store is post/user. Show is get user, then yung ID. Parang ganyan siya. Update is post or put. May may mga times kasi na hindi gumagana yung put. Hindi siya nare-recognize. So, pag gano'n is gumagamit lang ng ganyan. Post, then user, then ID. And then may method equals to put. Parang ganyan. Then for destroy, same siya with this. Pero instead na put, delete yung gagamitin. So, try muna natin mag-create ng user. Declare muna natin dito. User. Simple na user lang siya muna. So, user first name. So, re-return natin. Ayan. So, ito yung model natin kanina. Ito. Ayan. So, ito yung user model natin. Ginamit natin siya dito para ma-call natin siya dito. So, magmamas assignment tayo. So, since naka-declare itong apat na to, pwede natin siyang for mass assignment. So, then, after niya ma-create, i-return lang natin siya. Then, on the API routes, ayan, routes/api.php, pwede natin i-declare yan. API resource, user. HTTP controllers, user controller. Hindi ko tanda kung ganito ba siya. Pero anyway, testingin natin. I-run lang natin. Sa ano ko na lang para na-hide ko.
Ayan, so may server na tayo. Pwede nating, so ito is Postman. Ito yung madalas na ginagamit namin for API development. Pwede siyang gamitin to test yung APIs. So, since separate yung back-end and front-end, there are times na wala pa yung front-end. So, kung wala pa yung front-end, there's no way to test yung API mo kung gumagana except to actually send the request. So, usually ginagamit namin ito, Postman ang tawag dito. So, gagawa tayo ng collection. So, ito, may collection na ako dito. And then, inside the collection, may variable ako for the URL. And then, gagawa ko ng, for creating a user. So, variable for the URL, then API user. And then, since this is a store request, gagamit tayo ng post. So, testing lang muna natin. Hindi siya gumagana. Bakit? Naka-declare pala ako isa. Ayan. So, cannot be null. So, gumagana na siya. Alam na natin siyang gumagana since nag-error na siya. So, that's another way of knowing kung gumagana yung ginagawa mo. So, integrity constraint, first name, cannot be null. Hindi siya pwede. Okay. So, wala pa tayong sinasend na na data. So, ayun, tatry natin mag-send ngayon ng data. First name, Jeremy. Last name. Then, email. .com. Password. So, if tama yung ginawa ko, then supposedly, ayan. So, meron tayong model. Makikita rin natin dito sa database. Meron na siya. Ayun. So, magtataka kayo bakit automatic siyang naging hash. Yun ay dahil dun sa tinatawag na mutator dito. So, sa model, meron tayong tinatawag dito na casting. So, that's either a mutator or an accessor. So, mutator is, from the word itself, it mutates the data into something bago i-save. Accessor is the way it access the data. So, kung wala kang accessor, then straight from the database, kung ano yung value mo doon, yun yung i-re-run niya dun sa model mo. Alright? So, since meron tayong ditong cast for hash, it means kapag nag-set tayo ng password, automatic niyang i-hash kung ano man yung default hashing algorithm. I think SHA-256 ang default ng Laravel. But anyway, kung ano man yung default na hashing algorithm niya, i-hash niya yung nandito. So, kung gagawin yung first name yan, gagana pa rin yan. So, let's say, try natin. Ayan. So, makikita niyo yung first name natin, na-hash siya. Kasi naka-mutator siya. Ayan. Pero delete lang natin. Nawala po ba yung sound? Hello? Naririnig ba? May nag-comment kanina na nawala daw ba yung sound? Saan nag-comment? Okay pa ata. Dito Guys, sa naririnig Discord. niyo pa ba kami? Tingin ko naririnig pa. Okay, rinig naman. Rinig naman. Ayan. So, yun yung tinatawag na mutator. So, may maraming mga mutator na default. So, for example, is int, JSON, array, ganon. Pero pwede ka rin gumawa ng sarili mong mutator, which is a bit on the advanced level. Pero just to give you an idea on that. So, ngayon, gawa tayo ng accessor. Teka, nakalimutan ko na paano gumawa ng accessor. Basahin ko lang muna ang... Okay, so ito yung niya. Documentation for the accessor. So, attribute, and then first name, something. So, try natin gumawa. Ang gagawin ko is, gusto ko yung first name and last name is meron akong automatic na value for the whole
for the full name. Pero ayoko siyang i-save sa database as full name kasi meron na akong first name and last name, eh. Ayoko rin na every time gagamitin ko yung user, gagawa ako ng, concatenation for first name space last name, 'di ba? So, masyadong matrabaho 'yon. So, mga programmer is tamad, so gagawa tayo ng ganito, ayan. Just copy paste, copy paste. Ayan, full name. Then, teka nasaan na 'yun? Wait. Okay, mixed. And then array, nasa baba pa pala. Attributes. New. So, attributes, first name. Ayan. So, meron tayong first name concatenated with last name and may space sa gitna. So, supposedly kapag, tinry natin 'to, try natin sa Tinker lang. So, meron tayong tinatawag na Tinker sa Laravel. So, it's an easy way to test your code kung palinya-linya lang naman instead of creating a entire controller para doon. So, halimbawa, app models user first, since isa lang naman yung ano natin. So, kung gumana siya, hindi siya gumana. So, supposedly meron tayong okey. Appends. So, ayan. Kaya hindi siya gumana kasi ayun. So, meron tayo ditong, accessor for the full name. So, appends, it means automatic every time na nagko-call ka ng user, ah, ilalagay niya 'tong attribute na 'to. So, puwede mong tanggalin 'yan para, sa mga specific calls lang siya ilalagay. Pero for the most part, it's ideal na nandun yung appends. Ayun. And then, okey. So, gawa tayo ng let's go with the, relationships. So, one of the, integral part din ng backend development is yung relationships ng data. So, for example, a user can have, schools or an school, gano'n. User can have multiple, let's say, orders, ganyan. So, yung relationship na yun is important since, majority ng mga backend task is about manipulating data. So, gawa tayo for example, may user na tayo, let's say, gawa tayo ng model for country. So, make model country and then which means gagawa tayo automatic ng migration. Ayan. So, ito yung country natin, table, string, country. Okay, simpleng ano lang, country lang. So, meron tayo dapat ditong country na model. Ayan. So, peaches, grape. So, magkakaroon tayo ng country. Ayan, ayan countries. Automatic niyang ginagawang plural 'yon. So, models is supposedly singular pala and, 'pag, migrate na siya automatic niyang gagawing plural. Although puwede namang i-override 'yon but, most of the time unnecessary siya. So, since meron tayong country, lagyan natin ng fillable 'to. Fillable country, alright. And then kailangan natin siyang i-connect. So, let's say, a user can only have one country. So, ideally magkakaroon tayo ng country ID pero since wala pa tayong country ID dun sa mismong database, kailangan natin gumawa ng another migration for that. Migration, country ID to users, then yung table na i-ma-manipulate natin which is users. So, close muna natin 'to. Ayan. So, maglalagay tayo dito ng table, foreign ID, country ID. Then constrained
which means sinasabi lang natin kay Laravel na foreign key siya. Country ID. Hindi ko sure kung ganito yung syntax ng drop ng foreign key. Pero anyway, ito lang naman importante for now. So, kapag migrate natin yan, yung use... Oy, nangyari. Okay. So, since meron tayong existing data, So, since meron tayong existing data, which is yung user na ginawa ko kanina under my name, nag-a-add tayo, nagtatry tayo mag-add ng country ID, which is nag-expect siya ng value. So, kung i-create niya to, yung user natin na ginawa ko kanina, mawawalan siya ng country ID. Ay, wala siyang country ID. So, hindi siya pwede kasi nga, naghahanap siya ng country ID. Parang gano'n. So, to solve this, ano ba, kung malaki na yung system, hindi naman pwedeng tanggalin mo, i-roll back mo yon para fresh ulit yung mga users mo. So, one of the solution is i-declare mo siya as nullable. So, by declaring it nullable, you're saying na yung existing users, okay lang na wala siyang country ID. And then, you can just solve it by making sure any future data is my country ID or yung mga existing is i-migrate mo from whatever way possible. Mali pa rin. Ay, okay. So, since nag-error kanina, meron tayo ditong since nag-error siya kanina, na-create lang is yung column, pero hindi yung ayan. So, na-create lang yung column, pero hindi yung foreign key niya. So, hindi siya na-connect. So, kung medyo malaki na yung system, so medyo mahirapan kang mag-rollback since na-create na yung half part pero hindi yung foreign key. Ayun. So, tatanggalin ko lang yon and hopefully, sana gumana na siya. Alright, ayun, gumana na siya. So, ngayon yung mga users natin is meron na siyang country ID. Alright. So, ngayon, pupunta tayo sa users, i-declare natin yung relationship on both models. Which means, si user, apply function, may country siya. Right? May isang country siya. Since a user can only have one country ID, it means ang relationship niya is a user belongs to a country. So, return this belongs to and models country. Ayan. Now, punta tayo kay country. Si country naman, madami siyang users. And all users na gumagamit ng country ID na yon is under nung country ID na yon. So, it means one country can have many users. So, users, return this has many models user. So, yung sinasabi ko kay Laravel, medyo madami na siya mga shortcut. So, if makabisado mo siya, malaking tulong siya kasi mapabilis siya. Pero at the same time, sa mga baguhan, merong mga parts na parang magmumukhang magic. So, dito sa belongs to, automatic niyang hinahanap. Since country ito, hahanapin niya automatic is country ID. Pero kung i-rename mo to into something or ito iba yung pangalan niya, then hahanapin niya yun, pwede mong country ID, parang ganyan, i-override mo siya. Ganun. Just same for dito sa part na to. Ang hahanapin niyang automatic is country underscore ID since yun yung convention ng Laravel or ng PHP, I mean. TSR7, something like that. Ayun. So, madaming mga magic na nangyayari behind the scene which makes it easy to code pero at the same time for beginners, medyo mahirapan sila if hindi nila ma-figure out saan nanggagaling yung magic na yun. So, to test it, punta tayo sa Tinker ulit. So, models is, ito yung natin, model kanina. Since wala pa tayong country ID pa nga pala, and wala pa rin tayong country, so, try muna natin gumawa ng sample country. Para pang testing lang. Insert Pro Philippines. Ayan. So, meron tayong Philippines. It's number 1. So, sa user, i-declare ko na siya as
ano ko. Teka. Ayan. So, inedit ko lang sa database para yung country natin is maging number 1 na. Pero from this, since dineclare ko kanina, n equals to whatever is this user, yung first user. So, accessible na yung country natin from here. Ayan. Pwede rin naman, country, models, country, first. Yung makukuha natin, yung Philippines. So, from there, pwede natin kuhanin yung lahat ng users under that. Ay, hindi. Ayan. Yun. So, kung magtataka kayo, baka yung mga nag-start ng Laravel, magtaka kayo anong difference nitong dalawang to. Sa users na may open and close parenthesis, tumatawag tayo ng function. Basically, ang tinatawag natin is itong part na to, which is nagre-return siya ng relationship. Yung walang open and close naman is property na to. So, which is computed na siya kung ano man yung result nitong relationship na to. So, anong difference niya sa usage? Ito, collection na to mismo. Collection of information. While this is function. Since function siya, pwede pa nating i-modify to. For example, order by created at then get. Gagana pa rin siya. Kasi ang ginawa natin is yung relationship, this is a relationship, i-ano muna natin, descending order muna from the creation date and then kinuha natin after that. So, that's a neat trick for whatever data manipulation na kailangan nyo in the future. So, ayun. So now, gagawa ulit tayo ng hindi. Wala pa pala sa controller. So, since meron tayong bago, country ID, lalagay tayo ng country ID dito. So, lagay natin. Yan. Yan. Hindi. Gawin natin 3. Kasi 1 lang ang meron tayo, Philippines. Right? So, mag-error to. Ayun. Bakit siya nag-error? Kasi dineclare natin na si country ID is foreign key siya to country stable. Si country stable, nagko-contain lang siya ng 1 record, which is the Philippines with ID number 1. Eh, naglagay tayo ng ID number 3, hindi niya ma-save kasi nga walang ID number 3. So, ngayon, gumawa ka ng app, paano mo ma-ensure na hindi mangyayari to? So, doon na papasok yung tinatawag na request validation sa Laravel. Well, in API development, meron tayong ginagawa na request validation to ensure na lahat ng properties na lahat ng data na ipapasok is sanitized muna, sanitized and formatted properly to sa expected mo. Otherwise, mag-throw ka ng error. Ganun. So, sa Laravel, para mag-create ng request, just do a request, user, store, request. Ayan. So, mag-create siya dito sa app, HTTP, request. Ayan. Magkakaroon tayo nito. So, call lang natin dito. User, store, request. Alright. Ngayon, itong store request na to, si store request is nag-extend lang siya ng form request. So, same pa rin siya dito sa request na to, pero pinatungan lang niya. So, ilagay lang natin yan dyan. So, same pa rin yan. So, ngayon, anong gagawin yan is pwede nating i-validate dito or lagyan ng rules kung ano yung tatanggapin natin. First is authorize. Kung wala ka namang specific rule, pwede mong gawing true lang yan. Pero pwede mong gawin, let's say, user, request user. Kung may user type ka na, no? Pwede mong gawin ganyan. Which means, kung mag-true ito, authorized siya. Kung mag-false, then, hindi siya makakapasok. So, try natin muna to. False. Ayan. So, this action is unauthorized. Actually, ano siya, tawag dito, HTML. Para makita mo as, ang gawin mo lang is mag-accept ka ng application JSON. Para automatic niyang, ayan, gawin ganyan yung response. Alright.
which is for API development, mas ideal ang JSON since mas predictable yung content niya. So ngayon, kung ito-true natin yan, babalik yung kaninang error. Ayan. So ngayon, gawa tayo ng rules. First name. Alright. Minimum natin is 3 characters. Let's say max is 10, 15 characters. And then required siya. So testingin muna natin to. Alright. A. Ayan. So makikita natin yung unang validation natin. First name. Hindi siya pumasad sa isa sa tatlo nating rules. So meron tayong minimum of 3 characters, maximum of 15 characters, and required siya. So hindi siya pumasa sa minimum of 3. Kaya nag-throw siya ng error. So tanggalin natin to para sa required. Ayan. So makikita nyo, required. So balik natin yun, pero mahaba ang lagay natin. Lagpas ng 15 characters. And makikita natin, hindi siya pumasa ulit doon. So, pasa natin to. Mag-error dapat to. Ayan. So, next is last name. Same rules lang din. Ayan. So, magta-throw yan ng error for the last name. And next one. So, let's say we have email, right? So, sa email, ano bang ng email? Required. Required muna. Hindi natin kailangan ilagay yung minimum for email kasi ang check natin dito is yung default ni Laravel na email, DNS, and RFC, which is DNS is check niya yung yung domain if it's valid. RFC, I think ito yung format. Well, actually hindi ko totally naintindihan yung part na yan, pero ito yung ginagamit namin. Ayan. So, let's say tingnan natin kung papasa to. Ayan, must be a valid email address. Although technically valid siya, pero I think walang asd.com. So, try natin example.com. Supposedly, since example is nag-ano siya, Gmail. Alright. So, example, hindi pa rin siya tinatanggap since hindi siya counted as valid. Since placeholder siya sa internet. So, anyway, pumasok na to. So, next na iyan natin is password and country ID. So, for example, password, at nagkaganito. Required pa rin siya. Minimum of 8, maximum of, say, 50 characters. Alright? So, demonstrate naman na natin. Hindi natin i-demonstrate itong password. Ngayon, for country ID, required siya. And then, yung country ID must exist sa countries table. Right? So, countries, and yan. Supposedly, okay na yan. Password is password. Country ID. So, kanina, nagpasa tayo ng 3. Pumasok siya, kaya tayo nag-error ng ganito. Right? Ayan. Alright. So, nag-iba na yung ID. Nag-iba na yung error natin. Column not found. Ay, wait. Accepts wala to. Accepts ba to? Sorry. Mali. Okay, accept lang siya. Alright. So, ayan. Ito yung error natin. Wait lang. Alright. So, yun yung error natin. Hindi na niya mahanap sa country ID instead of yung sa last time na integrity constraint violation, which is error na siya with the database itself. Ito is hindi lang niya mahanap yung hinahanap natin na wait. Okay. Actually, malit wala tong error na to. Sorry. So, hinahanap natin is country ID on the countries table, which is mali. So, since i-connect natin yung country ID with the ID inside the countries table, right? So, ayan. Ito na yung proper na The selected country ID is invalid. So, meron tayong validation for this one. So, try tayo ng bagong user. Say, Rainiel Salvador.
Ayan. So, under 1 ulit. Ayan, okay na. So, next is since meron tayong, relationship, gawa tayo ng another one, probably. So gawa muna tayo ng hindi, okey naman na yung ano, yung one relationship, I think. So, yun for the most part, yun yung ano natin, yun yung ginagawa natin with Laravel. Isa-sanitize natin with this request file. So, once na pumasok na siya dito, alam natin na legit na 'to. Kumbaga lahat pasado na siya dito. Kung yun lang yung kailangan mong validation, then once na pumasok dito yung request, alam mo na validated na siya. So, hindi na natin kailangan 'to actually. Puwede nating gawin na validated, 'yan. So, it means whatever validated request, yun nandito. Kung may post-processing man nangyayari inside this one, yun na yun, malinis na siya. So, at peace ka na na whatever nandito, puwede mo na siyang i-process as is, parang gano'n. So, separation lang nung ano, okey, duplicate for the okey, since meron tayong duplication, must be unique pala. Okey, unique user's email. Ayan, puwede nating ilagay yung bagong validation na yun. Email has already been taken, so lagyan natin ng +1. Okey, ayan. So, ayan, so makita niyo lumiit na yung ano natin dito, yung controller natin and wala na tayong, worry on the formatting. Puwede nating i-process lahat 'to. So, anong tawag dito? Another thing na usually madalas makikita with the, back-end development is yung mga listeners, events and listeners. So, basically events, something you call na, "Uy, eto nangyari itong event na 'to, eto yung data na associated with this event." So, for example, paano ba siyang gagamitin? For example, eto may pang-create tayo ng user, right? In actual enterprise system, 'pag may nag-create ng user, since user is very important to the whole system, madaming moving parts na gustong malaman kung may nangyaring gano'n na may na-create na user. Hindi naman natin puwedeng ilagay lahat 'yan dito na after ng user, send email, okey, offer promo code, halimbawa ganyan. Eh, kung maraming-marami yung systems mo, halimbawa, check if user is from Tondo, ganyan. Parang ganyan. So, imagine if malaking-malaki na yung system mo and maraming-marami ka ng checkers for the important model, which is the user, hindi na siya ideal na ilagay dito kasi magbo-bloat yan, magiging God class na yan. So, dun na papasok yung tinatawag na event. So, saan yun? Events. Ayan. So, yung event mismo, wala siyang logic inside of it or hindi siya dapat magkaroon ng logic. I mean, technically puwede kang maglagay ng logic sa loob nun, pero hindi siya dapat. So, gawa tayo ng event muna. Make event, user created. Ayan, user created. So, ito may event na tayo dito. Ilagay lang natin dito mabilisan, user created. So, makikita niyo dito meron tayong mga naka-prepare na dito. Should, interacts with sockets, should broadcast, should queue, meron pang should queue or whatever that like that. So, marami siyang way to ano, one of the popular, way, usage of events is i-broadcast siya, which is via pusher, puwedeng i-send sa Slack, puwede mong ano sa email or whatever that. So every time na may papasok ditong event, ise-send siya somewhere to notify na, "Uy, may bagong user tayo," parang gano'n. And then paano ba siya teka, ayun. So gawa muna tayo ng i-declare muna natin dito yung ano, yung user model natin.
Ayan. So, public user. So, yung user na ipapasa natin from this store function is ilalagay natin siya dito. Teka. Orders. Hindi na-declare yun. Ayun. So, yung event natin dito, i-dispatch natin siya every time na may user na makikreate. Right? So, dispatch user. So, paano natin malalaman na nagti-trigger siya? Gawa tayo ng here. Yan. So, once na, kung alam natin na natatawag tong event, supposedly every time na maggagawa tayo ng event, may maglalag ng here dito. So, testingin natin. Ayun. So, alam natin na napupunta siya dito. Pero as I said kanina, hindi tayo dapat magkaroon ng logic dito. Why? Kasi ito is purely for broadcasting. Binibigay lang natin kay user para siya yung mag-broadcast sa lahat ng mga functions na gustong malaman yung event na yun is nangyari. Hindi dapat dito nilalagay yung logic na yun. So, one of the way is gawa tayo ng tinatawag na listener. User was created. Alright. So, meron tayong listener dito. Ayan. So, from here, ma-access natin yung user. Dapat. Alright. Pero hindi pa siya connected since wala tayong... Kailangan natin siyang i-declare dito. Teka, masyado malaki. Ayan. So, as you can see, meron tayo ditong default sample. Every time na may registered user, mag-send siya ng email verification. So, typical for the registration process. Right? So, tanggalin muna natin to. Gawa tayo ng sarili natin. So ba yan? Events. Alright. Events. User created. Alright. Listeners. User was created. Itong convention na to, naming convention na to is ako lang gumawa nito. I mean ngayon ko lang siya inisip, hindi siya ganyan hindi siya necessary na ganyan siya. Okay, ano nun? Ayun. So, user created. Ayan. User was created. So, kung makikita nyo, ito yung event natin. And then, ito yung listener natin. Which means, si user was created is nagli-listen siya every time may user created na event na nangyari. So, kaya array siya kasi pwede kang maglagay ng multiple listeners dito just to separate the concerns. So, for example, every time na may user na mag-create, magsisend ka ng email and then, i-notify mo yung dashboard to check that user or pwede kang mag-offer ng deals for a new user, parang ganun. So, separation of concerns lang. So, kailangan natin to ensure na gumagana siya, maglagay tayo dito. Info user. Ayan. So, check natin kung gumagana nga. Kailangan makuha natin itong user from the event. Alright. Ayun. So, nakuha natin dito yung model na hinahanap natin. Which is, ayan, dito siya nangyari. Event, accessible siya via event user. So, pwede natin gawin dito yung logic na gusto natin. So, for example, send email, whatever. So, hindi natin gagawin yan since advanced part na yon. Pero you get the idea. Kung para mapaliit mo yung code mo from the controller mismo, yung event and listener, one of the effective way to do that. Kumbaga kasi parang, itong function na to, ang tawag sa kanya is store.
So it means ang responsibility lang niya is to store a user kasi user controller 'to, 'di ba? So anything outside of that, hindi mo na siya dapat ginagawa dito. And that's why meron tayong events and listeners para hindi mo na kailangang isipin outside of that. So kumbaga 'pag binasa mo 'to, dapat ang makikita mo lang dito, paano ba natin siyang ini-store? Ano yung mina-manipulate natin data? Hindi natin concern kung paano sine-send yung email. So, for example, if this is a large system and bago lang ako sa company and nakita ko, okay, may bug tayo with welcome email or kailangan natin baguhin yung welcome email, hindi ko siya hanapin dito. Ang hanapin ko ano yung event na dinidispatch nitong itong uh, API na 'to or itong function na 'to. And then yun yung pupuntahan ko and hanapin ko ano yung listener responsible for that. Para kumbaga parang, kung lahat kayo na Laravel devs alam yon, alam yung rule na yon, madali na lang siya kahit bago ka lang sa project. Alam mo kung saan magtitingin agad, parang gano'n. So, for me, yun yung malaking advantage ng Laravel among other, frameworks. At saka ikaw, Uh, no, pre? hmm? At saka ikaw Ano yung 'no? advantage. Oo, ako yun. Ayun, I think yun lang for the starting ano. Ayos. Napakalupit talaga. Wait lang, guys. Sige. Since okay na, pwede na tayo sa Q&A, no? Boss Jeremy. Oo, puwede na. Ayos. Teka, lipat ko lang yung camera natin. Ayos! So, ayun, no? Ngayon ko lang talaga tinutukan panoorin yung Laravel. So, basically, from the beginning until the end. Na pinanood ko talaga, which is sobrang okay na okay siya, which I'm coming from PHP din before. No, I mean okay na okay yung Laravel in a sense na ang dami niyang kompleto na features na kailangan mo talaga when it comes to API development, like yung validator kanina. And then meron pang event and listener, which is yung parang malapabsab yung datingan niya, no, Boss Jeremy? Mm. And then meron na ring mga helper function kanina. Yung sa Eloquent ba yun? Eloquent ba yung gamit mo doon? Eloquent. Yun. Ang dami. Tapos meron ka pa mga CLI din for testing, for manual testing nung specific class mo, which is kinda cool. So ngayon, yan, pwede na tayong mag Q&A kasi syempre tapos na yung natin, yung pinaka-development natin. So ano ba, guys? Kamusta naman ba yung natin, yung naging tech talk natin for today? I mean, marami ba kayong natutunan sa Laravel or sobrang confusing ba or maraming magic na nangyari? By the way, Boss Jeremy, bigay mo sa akin yung repo mamaya kasi i-upload natin yan para magamit nila. Alright. So, yan. Hanap na tayo ng question nito. Sir, ask lang bakit walang API.php yung updated Laravel unlike sa 10 pababa? Sorry. Basically kaya maraming tinanggal, even the config folder, I think. Kasi parang, for most of the part, anong tawag dito, is nandun na siya. Kumbaga hindi mo na siya gagalawin. For example, logging, broadcasting, whatever. So ang logic nila, kapag gagawin mo na siya, pwede mong i-publish yung specific config for that. Parang gano'n. So pag kailangan mo lang siya, doon mo lang siya i-publish para wala kang masyadong maraming files. Kasi nandun na siya sa vendor files eh. Behind the scene, nandun pa rin siya. Parang gano'n. Kumbaga abstracted na siya, no? Hindi mo na siya kailangan galawin pa. Ayos. So, ang dami ko natutunan daw. So, paano, Lods, meron kang kailangan gawin sa user bago i-store? Saan ilalagay yon? May kailangan ka munang gawin bago, yun sa store function mismo yun. Kasi necessary siya to create a user eh. So for In-store. example, kailangan mo munang i-save yung profile picture niya. And necessary ang profile picture for the user model kasi let's say gumagawa ka ng social media app, kailangan meron siya muna. Kung yun yung rule mo So kailangan mo nang ensure na yung picture niya is na i-save mo. So gawin mo pa rin siya sa store. Although probably another function siya na kino-call mo within the store, pero
nandun pa rin siya sa store. Kumbaga, before siya eh. Before mo i-call yung create eh. Parang ganun. Ayos. Nice. Question galing kay Boss June. Question lang po, ano mas maganda pag send ng request sa form? Sa form po ba or jQuery Ajax? I think hindi na to Laravel question, pero ano bang say Hindi mo siya dito? Laravel. Pero, wala namang mas maganda eh. Kumbaga, depende yun sa requirement eh. I mean, That's right. kung yung app mo is start from scratch kayo, gawin mo yung pinaka-modern, pinaka-stable eh. Pero, ano ba, pinagawa ka, jQuery yung front-end nyo, wala ka namang magagawa dun eh. Hindi ko naman pwede lagyan ng mag-ano ako dito, mag-view 3 ako dito. Di ba? Right, right. Depende pa rin talaga kung ano yung requirement mo. Gumagamit ka po ba, sir, ng service layer pattern? Di natanda. Di ko natanda yung mga ganyan. Kasi Okay. Ayan. Yes. Gumagamit pa rin naman ng services, service layer patterns. Depende siya dun sa laki ng app. Kasi may mga app na maliit lang naman eh. So, hindi na siya kailangan. So, depende siya talaga sa use case. So, for example, meron kaming app dati which is nag-i-interact siya on multiple couriers across Europe. So, maraming countries ang Europe, each countries can have one or more couriers, di ba? So, may factory yon, may service yon na nagma-manage nun for the courier lang. Which is, sa sobrang laki nun, parang sariling app na niya eh. So, in that case, gagamit ako ng service layer pattern. Depende talaga sa ano. Pero kung ba, notepad lang naman, ano yan? To do app lang naman yan. Hindi ka gagamit nun, syempre. No need na. So, depende siya sa use case, no? So, meron parang Oo. related na question kay Boss Jan. Goods pa din ba gumamit ng service repo pattern kahit naka-events and listener na or goods na magkasama pa din? Ayun, situational pa rin talaga siya. Repository pattern, personally, hindi ko siya gusto. Pero may mga specific cases talaga na magandang gamitin ang repository pattern. Pero yun nga, ang aim nung events and listeners is to make it as clean as possible na alam mo na kung nasan yung mga parts na to. So, if it feels like it should be a listener, ilagay mo sa listener. Parang ganon. Para yung lahat ng mga future Laravel devs, hindi sila malito kung nasan nahanapin yung mga bagay-bagay. Yung kasi yung problema sa repository pattern, nagkakaroon din ng redundant no? Kasi kung saan yung pinaka-data access layer mo. Kasi parang hiwalay pa yung pinaka-service, tapos may repo ka pa. So parang nagdodoble or nagiging redundant siya. Ayos, so gandang gabi mga boss, lalo na sa mga nanonood from Daedalus. Shoutout sa Daedalus community ng mga nanonood dyan mga boss. Okay, dito. I like the way you demonstrate to. Grabe talaga, no? Iba yung no? Iba yung impact ni Boss Jeremy, no? Iba yung charisma. Boss, nagawa ka pa ng more tutorials. Maging ka na talaga, pre. Magiging tech content creators ka na. Ayaw na, wag ka na daw maging shit poster, pre. busy kami magpa-rank up sa Platinum eh. Valorant na lang pala. Alright. Ang dispatch ba, bossing, is parang idea is the same sa Redux state management na idea. Kumbaga, ang event is action and sa Redux. Yeah, I think so. So, halos same siya. Ito, may question. Yung masyadong familiar dun sa React na yun. Pwede po ba implement yung CQRS sa Laravel by Boss Edison? Isa rin to sa mga master, no? Si Edison. Si Edison, magtigil ka dyan. Nag-CQRS na, Pwede lahat. Pwede lahat. Sobrang flexible, no? Laravel, super flexible daw. Yeah, actually meron pang mga paid may mga paid services pa for Laravel created by creators ng Laravel eh. Yun yung maganda doon. Kumbaga, yung support ng mga yon is solid na talaga kasi sila mismo gumawa nun eh. And one way to maintain Laravel is by selling those services. So parang meron silang Docker mismo, parang ganoon. Kompleto na, no? Kompleto, sobrang kompleto. Bali ano pala nagamit mo sa demo, sir? Pusher po ba? Anong pusher yan? Hindi, ano lang siya. Demonstration lang siya na nag-log lang tayo do sa logger. Pero in actual, gagamit tayo ng pusher or something similar.
Okay. Yung listener po ba same lang sa observer? No, 'yan. Nakalimutan ko palang i-demo 'yan, pero medyo advanced na kasing observer, eh. Hmm. The idea of observer is nag-o-observe ka ng model mismo, right? Listener, nag-o-observe ka ng event coming from the controller or whatever. Puwedeng from a scheduled command 'yan, pero basically ang nili-listen ng listener is event. Ang Hmm. observer, from the name itself, nag-o-observe lang siya ng model. So yung mga Hmm. model events lang ang kaya niyang tignan after na nangyari yon. Sa let's say creating, created, updating, updated, deleted, reading, whatever. So one way to do that, kumbaga, one way to understand paano ginagamit yung observer pattern, let's say meron kang user na nagte-take ng birthday. Let's say something na gano'n, 1994 gano'n. And then gusto mo na hindi na dalawang beses i-input ng user yung birthday niya and yung age niya. So ang Hmm. gagawin mo, iko-compute mo yung age niya based on the birthday after or even during creating nung model niya. So yung creating mangyayari lang yan siya once na sure ka na yung buong process mo is okay na siya. Kumbaga, ipasok mo na 'to sa database, pero ops, wait lang, compute ko muna yung age. Sama mo na 'to, parang gano'n. Right. Yeah, Yeah. that makes So yun sense. yung observer. So, may serverless daw ba sa Laravel? Hindi pa ako Serverless nakarinig deployment. ng serverless, pero I think hindi ako sure dito, pero I think wala. Pero I Okay, could be wrong kasi hindi ko pa na-explore yung part na 'yan. I see. Okay, so how to choose between service or repository? Ay, ako ang opinion ko dito, if you have to ask that, hindi mo siya kailangang gamitin. Kasi hindi mo pa master kung ano yung, ang tawag dito, yung design pattern na yun, eh. Kasi you have to ask, eh. Hindi, Mhm. yung iba kasi ang ginagawa nila once na mabasa nila yung design pattern, they feel the need na gamitin siya, which is, counterintuitive siya with the idea of design patterns. Gagamit ka ng design patterns kasi you truly believe na yun yung kailangan mo to make Right. this better. Hindi dahil nabasa mo siya somewhere and you think na kailangan ko ng service pattern dito, repository pattern. So ayun. Yan yung ano eh. Yan yung mga advantage ng may mga ano na eh. Parang established na yung standard eh, no? Like Angular. Mm. Kasi parang Angular, Laravel, yan yung mga ano eh, magkaka-match. Kasi established na yung standard. And then, kailangan mo na lang talagang matutunan kung paano nagko-connect-connect yung mga Oo. abstraction na ginawa nila. And then, after mo matutunan na yon, diretso ka na lang sa code eh. Wala ka nang isiping architecture Mm. or something. Unlike sa mga unopinionated na, ano, ay yung mga opinionated, no? Oo. Kanya-kanya Like kayo. kanya-kanya, 'di ba? Sila React, sila Vue, si Mm. Node.js, kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanya kung saan kayo mas comfortable ng team nyo. Pero when it comes to Laravel, to Angular, yan yung ano na, yung parang established na, okay, sundan mo na lang kung ano yung pinaka-established na ang Mm. standard ng community, and then that's gonna be it. So, dire-diretso ka na sa coding. Ayun yung pinaka ano niya, yun yung nakikita ko, Yeah. pinaka-advantage niya, at saka kaya sobrang dami ng abstraction. Kasi, yun yung mga nakikita rin ng mga gumawa ng Laravel or ng Angular na ito yung Oo. need for the development ng API. So, wala ka na kailangan gawin, kailangan mo na lang siyang gamitin. So, kaya lagi kong hinahati yung ano eh, dalawang klase ng programmer eh. Kasi dalawa yan eh. Dalawang klase yan. Yung isang side ng programmer, yan yung mga gusto yung established na, 'di ba? Mm. Parang dito kayo sa Angular, sa Laravel, yan yung established na yan eh. Parang magko-code na lang kayo, then susundan nyo na lang yung standard nila. Yung the other one, yun naman, sila naman yung parang worth to risk, no? Na mag-try ng kung ano-anong klaseng implementation depending on their use case. So, kumbaga, Mm. may pros and cons yung both eh. Oo. Pros nung opinionated sa wallet. Mabilis, eh. Mabilis, no? Mabilis Oo. yung ano, Kasi may opinionated, tas ano, eh, may wallet. may time na sumali ako sa bagong company. Within the week, nagko-code na ako, Laravel, eh. Kumbaga Mabilis. gumagawa na ako ng tickets. Wala ng onboarding, eh. Parang gano'n. Kaya yun, yun yung pros niya talaga sa wallet. Grabe, no? Ganun talaga. Isipin nyo na lang, boss. Sinabi ko sa kanya kanina, di ba? May nagtatanong kasi,
Sabi, okay daw po ba yung yung Laravel? Sabi ko, kaka-Laravel nga ni Boss Jeremy. Sobrang yaman na nito. Mamaya makita nyo to, ma-hold up nyo na bigla. Gago, ma-hold up ako ha. Pag nakasalubong nyo to, pwede kayong manlimos, guys, ha? Ito, minimum niya na binibigay sa panlilimos, 5K agad. Minimum yun. Pagka nakita, uy, si Boss Jeremy, pagka nakita nyo sa dam, basta pag nakita nyo sa SM or kung saan, Boss Jeremy, bibigyan agad kayo ng 5K. Ganun kalupit si Boss Jeremy. Ganun kayaman ganun kayaman ang Laravel devs. Basta ba patato nila yung logo mo sa noo? Oh, issue. 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 Gago, baka totohanin ha. Joke lang yun. Teka lang, meron pa. Di din ako fan ng service bus repository pattern. Parang dagdag lang complexity, yes. Maganda naman yung standard ng pattern ni Laravel pero it depends pa rin sa preference, yes. Mm-mm. Oh, yeah. Bakit mas demand DDTU sa PH.NET, Java, and Node.js? Ay, hindi DDTU. Hindi ko rin alam yung DDTU. I'm not sure, no? Siguro, kasi ewan ko, meron pa rin kasing curriculum na Java sa no? Sa mga school ngayon eh. Pero I think PHP is always, I mean, at least in my school, no? PHP kami doon, tapos Java. Pero there's nothing wrong naman sa mga ganon. Iba pa rin kasi talaga parang yung turo lang sa school. Parang lang level 1 lang yun eh. Pero pagdating mo sa totoong sa industry na, kailangan nasa level 20 ka na. ganun kataas yung jump mo dapat eh. Kaya mas okay kung nag-self-study kayo ng iba pa. Or at least yung enhanced level nung inaaral nyo sa school. So, alin ba ang popular ngayon? So, tanong ni Boss Charles. Same as Boss Clyde. Ano bang market share ng PHP, Laravel, JS Node, and JS Node, React, and other JS frameworks ng EPI? Alin ba yung mas popular? So, I think yung pinaka-question ni Boss Charles dito is, ano ba yung mas popular na combination, no? So, sa JavaScript ba or sa PHP plus Laravel? Ako, ito opinion lang to not backed by facts or whatever. Node-based, React, Express, whatever, puro JS na yan. Mabenta siya on modern systems, yung mga, let's say, startups, ganun. Or may mga malalaking company na gusto mag-implement ng Node. Meron market dyan. Ang problema ko with that is ang daming JS library. Kung React developer ka and yung isa is naghahanap ng isang front-end framework, most of the time hindi ka qualified for the senior level. While PHP, sabi nga, di ba, almost 70% ng websites is built with PHP. So, may PHP market tayo, 70%. Majority of that is Laravel. So, kung marunong ka ng Laravel, yung market share ng PHP, almost tayo na. And maraming, hindi naman magpapalit yan from Laravel. Ay, uso ngayon yung Express. Mag-Express tayo. Hindi naman gagawin yun eh. I-maintain nila yung Laravel for years to come eh. Yes. So, meron at ka pa ring job security. Di ba? Ako, ganun ko siya nakikita. Kaya ako, focus na ako sa Laravel. Tsaka Valorant. Kasi, mas okay tsaka Valorant, no? Gano'n kasi naman talaga, guys, no? Kumbaga, wala talagang, alam mo yung parang best of the best. Diba? Mas better pa rin talaga meron kayong isang tinututukan. Yung pipilitin nyo talaga maging expert level kayo doon na matatawag kayong senior based on your understandings dun sa tool na yon. So, sobrang better ng ganong klaseng mindset. Kasi ako, for example, ako kasi, nag-start akong PHP, yes. Pero, napunta na ako sa JavaScript world, which, ang pinaka-primary or pinaka-expertise ko is React and Node. So, parang yan na yung pinaka-ano ko eh. So, parang, kahit balik-baliktarin mo yung yung tool na yon, kayang-kaya or, alam mo yun, madaling-madali sa akin kung paano siya iintindihin, paano i-implement. Kasi nga, sobrang taas na rin ang experience ko doon. Unlike, for example, no, so sobrang dami kong inaral. Okay naman yon, sobrang dami kayong inaral. Pero, mas better pa rin kung may expertise kayo. No? May expertise. Kailangan, kunyari, ito si Boss Jeremy. Si Boss Jeremy nagno-node din yan.
Nagno-Node din yan, pero hindi siya ganun ka-expert sa Node. Pero Hanggang pagdating sa Lambda lang ako. Laravel, pagdating sa Laravel, ibang usapan na yun. So, mas malupit siya pagdating sa Laravel. So, ganun lang yun. So, kailangan nyo kasi, pagka nag-market kayo or pagka nagpunta kayo or nag-interview kayo sa mga naghanap kayo ng trabaho, kailangan masabi nyo or kailangan mapatunayan nyo kung how skilled you are dun sa specific tool na yun. Hindi pwedeng may experience lang kayo, no? Nakapagawa ka ng CRUD. Hindi pwede yun. Kasi may mga underlying, ano pa yan eh. May mga underlying pang mga abstraction na kailangan nyo. Bakit merong ganito, di ba? Bakit may ganito? Saan yan pumunta dito? So, importante yon. Okay, Correct, so correct. yan. Ano pa ba? So mostly nakikita ko just job posting, maliliit lang yung related sa PHP. Ano pa ba? PHP is, PHP is dead daw. Issue na naman to. PHP is... PHP is dead. Hindi, totoo yun. Dead as giving me banks. Thoughts sa opportunity, job opportunity sa Laravel Livewire. Ano daw thoughts mo rin daw sa Livewire? Well, gumagamit ako ng Livewire. So it's good for doing something very, very quick. Alam mo yun, sobrang bilis niya eh. For dashboard and something like that. So kung yung system mo is hindi siya ganun ka-complicated yung dashboard mo, then Livewire is really good. Job opportunity for Livewire, Laravel Livewire, mahirap sagutin yung kasi Livewire is one of the tools lang under Laravel. So ang job opportunity pa rin is Laravel itself. So it's good to learn yung mga tools under ng Laravel. So for example, yun nga, Livewire, ano yun? Inertia ba yun? Nakalimutan ko na yung isa eh. Basta yung mga related sa Laravel, if magpo-focus ka sa Laravel, aralin mo yung mga tools under that. Diba? Yes. Mas marami kang alam doon, mas malaki yung sahod mo sa Laravel. Ganun lang. Ayan na guys. Mukhang nadudulas na. Hindi, Sinabi ko sa di inyo ba, guys, ganun, medyo nadudulas na. hindi, ganun kasi sa senior level di ba? Hindi naman kayo magpapaligsahan sa dami ng alam nyong marunong ka ng That's React, marunong ka right. ng Node, marunong ka ng whatever. Kung Laravel yung role, gaano karami yung alam mo sa Laravel? Ano ba, That's right. sila gamit sila ng Livewire. Hindi ka marunong ng Livewire. Yung isang kalaban mo sa interview, marunong ng Laravel at saka ng Livewire. Talo ka na. Ganun yun. So, That's right. mag-focus ka sa isa, tapos yung mga tools nila under that. That's right. Nakita nyo na guys ha. This is the advice from the super rich guy. Laravel guy. Ngayon, pag ako talaga na-hold up, ikaw sisihin ko. So, ano pa guys? Ano pa yung mga tanong nyo dyan? Ano pa yung mga pangmalupitan yung question? Laravel, habang may time pa tayo. Siguro last 10 minutes. Okay ka pa ba doon, Boss Jeremy? Sige. Wala akong problema. Ayan last 10 minutes. Ayun na, may mga nagtatanong na dito. Saan ba yun? What about Laravel stubs? Yan. Laravel stubs, ano meron doon? Anong tanong? Yun lang. Hindi, Laravel stubs Laravel kasi is, Laravel stubs kasi is parang template niya within Laravel. Pag di ba meron akong command kanina, PHP artisan make model. So, yung stubs, yun yung boilerplate ng model na yun na sine-change lang. If marunong ka na doon, marunong ka na mag-manipulate ng stubs, malaking bagay siya kasi pwede mo manipulate yung stubs to whatever format na gusto mo. So, sobrang bibilis yung development mo if alam mo nang i-manipulate yung stubs. I don't know if yun yung tanong mo, pero basically ganun yun. Dati gumawa ako ng Laravel 8 ba yun or something. Gumawa ako dati ng manipulation on the stubs na kung saan with one command, ma-generate na lahat. Controller, request for all the 5 API functions, yung events within that, migration, model, and event and listener. Kompleto na siya. So, kung ma-master mo yung stubs, malaking tulong siya sa speed mo ng development. Ayos. So, meron pang question si Boss John Alfred. May experience ka ba sa about microservice using Laravel? Ito, microservice na naman. Anong thoughts mo dyan, boss? Microservice. Well, microservice is basically anything na small parts of the whole system lang naman di ba?
I mean, siguro malaking ano 'yun, malaking, sobrang simplification nun, pero gano'n ko siya nakikita, and yes, may mga ginawa na kami in the past related to that, microservices. So, one of that is probably doing a analytics. So, yung problem is nagko-collect kami ng maraming analytics, information, but hindi siya ginagamit real time. So, if ilalagay siya sa monolith, magka-clog yung main system unnecessarily, kasi hindi naman namin kailangan real time yung analytics na yon, which is ina-analyze siya at the end of the day. So, gumawa kami ng microservices na kung saan nagli-listen lang siya on events na tino-throw nung main system namin, parang gano'n. So, yeah, gano'n namin siyang ginawa dati. Ayos. About daw sa combination ng React.js, Inertia, Laravel. Okay daw po bang tech stack yon, Boss Jeremy? Personally, hindi ako fan ng Inertia. I mean, meron siyang sariling use, pero hindi ko siya masyadong ginagamit. Kasi, andun pa rin talaga ako doon sa separation ng front-end and back-end. And kapag gumamit ka ng Inertia, matatanggal yung, medyo nabublur yung, ano na yun. Pero, if it works, React man or Vue, okay lang yun. Wala namang ano yun. Since separate naman siya, yung Inertia is, nagko-connect lang siya between the two. So, hindi naman siya dapat maka-affect. So, kung saan ka comfortable, basically, gano'n siya. Or kung anong requirement ng client. Depending sa requirement ng client, yes. Mm. Ano kalimitan ang gamit niya sa Sanctum? JWT. Tanong? Anong kalamitan na gamit mo, bossing? Sanctum or JWT? Teka. Ano yung Sanctum? Sanctum is yun yung replacement siya for the Laravel password. Passport. Laravel password siya yung gumagamit ng JWT. I think, hindi ko sure. I think Sanctum is JWT pa rin or something like that. Hindi na pala. Hindi na ata. But anyway, modern Laravel, Sanctum na yung ginagamit niya. Passport, siya yung gumagamit nung JWT. So, depende siya kung bagong app yan, then automatically, Sanctum yan. But for older systems, automatic yun, Passport yan. Kasi yun lang naman yung choice mo most of the time dati. Or better choice. Ayos. So, same lang din sa answer yun ni Boss Mendoza. Pa-shoutout na lang kay Sir Jeremy na naka-work ko yan dati. Uy, Edrich. Naku, mukhang maglalabas to ng ano. Maglalabas to ng sekreto mo Oy, sa wag ka work. dito maglabas ng sama ng loob, boy. si Boss Edrich. Tips po, sir, bago mag-apply sa mga company. So, parang common na to eh. Okay. So, ano ba, kunyari, Laravel dev ka. Kunyari, mag-apply ka as Laravel dev or PHP developer. Ano ba yung parang dapat mong i-showcase dun sa interview? Boss So, Jeremy. assume natin na junior to, no? Junior first job. Alright? Assume First natin job. na first job mo. Junior. So, it doesn't matter kung college graduate ka man or career shifter. Kung ako yung nag-interview, equal lang kayo. Wala akong pakialam dun sa bagay na yon. So, kung junior Laravel dev ka, unang-una kong probably anuhin is alam mo yung MVC. Alam mo yung concept ng MVC and saan mo siya makikita sa Laravel. So, basically, that's the model, that's the controller, and yung routes. And a bit of Laravel Blade siguro, ganun. And then, after that, logic mo na yung gusto kong makita. Kasi ako nag-interview na ako dati. So, after that, after the basics ng Laravel, logic na. Kasi mas mahirap turuan ng logic kaysa sa turuan ng Laravel ang isang nag-a-apply. Diba? That's very true. Pag andun na yung logic, ano na yun na yun eh. Explain mo lang na ito is para siya dito, gets na niya yun. That's right. Yon. Agree doon sa part na logic na yon. Kasi it's important kasi rin yung ano, parang ano yun eh. Ano bang tawag doon? Problem solving skill. Parang ganoon. Kasi yung importante sa programming. Sa programming is, hindi ka lang nagko-code eh. Nagsosolve ka ng problem. So, it's really important to have that knowledge. Correct. So, ano daw yung mga previous gigs mo, sir, sa moonlighting journey mo? Grabe naman kasi yung ano mo, boss eh. Grabe naman kasi yung
Yung description mo Teka, may mga moonlighting journey pa eh. Share mo naman daw kahit nag-umpisa ako sa lang. US eh. Nag-umpisa ako US, tapos nagkaroon ako ng MVP sa Netherlands, tapos nag-develop ako ng dashboard for a hindi pala sila ISP eh, parang sila yung middleman between ISP and big corporations. Gumawa ako ng dashboard for that. Napunta ako sa security systems sa America, then a bit of Australia, tapos Europe, tapos balik ako ng US, parang ganun. So, usually, Australia, US, Europe lang ang ano ko. Yun yung pinaka parang Papalit-palit lang ako dyan. palitan mo. Ayos. Mm. Any Bread thoughts and for butter. Yeah. ano daw? Any thoughts for Toll stock? Dami mga stock na ngayon Tailwind, Alpine, Livewire. Yan. Hindi ako familiar sa Alpine. Tailwind is pretty popular. Livewire is good since under siya ng Laravel. Laravel is good. I'd say it's good. Ang ano ko lang naman when it comes to stocks ng mga ganyan, ang sinasabi ko lang naman madalas sa mga nagtatanong sa akin is make sure na yung aaralin mong stocks is something na may magandang job security or at least availability in the market. So kung maalis ka man dito, magagamit mo pa siya. Kasi baka mamaya mag-COBOL ka. Mahirap yun. Kailangan maghintay na mamamatay ng ibang COBOL developer bago ka magkatrabaho. Yeah, agree. So boss, any package daw? Ito parang last one question or last two question na tayo. Boss, any package sa Laravel na na-discover mo recently na sobrang natuwa ka daw? I think yung ano lang, Filament. So, Filament is built on top of Livewire and sobrang bilis niya. Yun lang. I mean, a few lines of codes meron ka ng dashboard. So, natuwa ako doon kasi ayoko nagpo-front end eh. So, yun. Siguro last kay Boss Ja Badayo sa Discord. So may kita mo sa Alright. Discord. Meron siyang question sa Discord. Mhm. Yung about dun sa repository best practice daw ba yan? Best practice. Sa PHP, ang best practice lang na sinusunod ko is PSR7. Other than that, it's mostly just opinion mo na yon kung paano mo siyang ginagawa. Pero PSR7 covers everything you need for best practices sa coding. Yun ang masasabi ko doon. Ayos. Ayun, sobrang solid ng Tech Talk natin ngayon. And then kitang-kita na sobrang daming PHP developers, sobrang daming Laravel devs enjoyer sa tech community kasi tingnan mo, daming views natin ngayon. So Boss Jeremy, no? I believe hindi naman 'to yung parang first and last ng Tech Talk natin. Syempre pagka may mga free time ulit, panigurado huhugutin kita dyan. At wala kang magagawa, syempre, di ba? Pagka niyaya kita. Ayos. So, ayun mga boss, thank you sa pagsubaybayan. Thank you sa pag-join dito sa Tech Talk, and we really appreciate yung presence nyo, especially dun sa mga PHP lover, no? Especially also dun sa mga Laravel devs. And okay, mag-goodbye na tayo sa stream. Once again, thank you sa pagbisita, Boss Jeremy, and pag-share ng sobrang solid ng API development. Especially, ginamitan mo pa ng mga best practices na kailangan matutunan when it comes to Laravel development. Sounds good. Boss Jeremy, ikaw ba, anong parang last advice or last goodbye mo sa kanila? Like, kunya, may pa-plug ka ba or something? Wala naman. Yung mga naniningil ng utang sa akin, akala kasi nila mayaman ako dahil sa'yo eh. Saka na kayo. Ayos. So, by the way, I mean, may mga Valorant player din dito kanina mga nagko-comment. Ano ba, parang goods ka daw ba to... Kaya, doon na lang sa sa channel mo, mag-aya sila. Ayun. Mag-join kayo sa Discord namin. Actually, si Boss Jeremy nagchat-chat siya pagka need maglaro ng Valorant. So, pwede kayo mag-join guys. Libre mag-join sa Discord. Tapos, pwede. Kaso baka matrash talk lang kayo ni Boss Jeremy. Pagka na-trash talk tayo ni Boss Jeremy, pwede Hindi ako, si Edison yung na-trash talk. Alright, thank you guys, and see you guys on the next one. Thank you, Jeremy. Alright. Bye.
Thank you, thank you.